Mga kababayan, naging isang ganap na po na tropical depression o mahinang bagyo ang LPA po na minomonitor kahapon ng Pag-asa. Uulitin ko, no? Kahapon sinabi ko na ito ay isa ng ganap na mahinang bagyo sa forecast ng Japan Meteorological Agency. Pero ngayon pa lamang ito nakita sa ating monitoring system. Ang direksyon naman po nitong bagyo na ito, tinatawag nito yung bagyong Luis, ha? Direksyon po nito papunta po sa Southern Luzon, pero maapektuhan po nito ang ilang bahagi po ng Mimaropa, Calabarzon, kasama pong ilang bahagi ng Bicol Region. Gayun din ang papalapit po na Super Typhoon Dolphin, bagamat malayo naman ito sa ating bansa, ito idadaan lamang, no, or papasok ng bahagya sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating pa po yun ng August 5 hanggang sa August 10 sa pagitan ho niyan, so by next week pa yon. Pagpasok ng saglit nun sa PAR, palalakasin naman ito ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kailangan maging alerto at maging handa po tayo. Pero bago ho tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-share yung update natin para humalaman ng mga kababayan natin yung lagay ng ating panahon, pati na rin dito nga po sa panibagong bagyo na nabuo po sa loob po ng ating bansa. So ngayon po alamin natin ang pinaka-direction po ng bagyong Luis. Ito po ay tropical depression, ibig sabihin category 1. Ito po sa ngayon mga kababayan ko ay meron pong lokasyon na 565 kilometers east of Infanta Quezon, or malapit din po ito dito po sa may Mira Catanduanes, or 305 kilometers northeast of Mira Catanduanes po. Kung mapapansin ho naman ninyo, consistent po ang pagkilos niya at hindi naman ito nakikita lalakas po sa pagiging typhoon o super typhoon. Kung sakali po itong lumakas hanggang category 2 o pag sinabi natin category 2, ito po ay magiging tropical storm po na category. So ganito po ang mangyayaring senaryo para po mas maunawaan natin, no? Ito po ang tinatawag natin na tropical depression Luis, inaasahang kikilos po patungo sa Aurora. So parte po yun ng Southern Luzon. At kikilos naman o mananatili muna ito sa karagatan bago po kumilos patungo po sa Northern Luzon, no? Northern Luzon, dito po sa area na yan. At ganito po nangyari, liliis ito pa unti-unti, pasilangan pagdating po ng Martes, at hihina naman ito o inaasahang malulusaw na pagdating po ng Wednesday o araw po ng Miyerkules. Gayun din, no? Kung malusaw man po itong tropical depression Luis pagdating po ng Martes hanggang sa Miyerkules, ang habagat naman po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa ay patuloy pong magpapaulan dahil palalakasin po yan ng super bagyong Dolphin o super typhoon Dolphin. Actually, hindi ko na po dapat ibabalita yung bagyong Dolphin dahil masyado naman itong malayo at walang direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Pero kasi nakikita na papasok ito sa PAR, so ang magiging epekto nun, paghatak dito sa habagat o southwest monsoon. Kaya kinakailangan maging alerto at maging handa rin po tayo. So ano naman yung mga lugar na posibleng maapektuhan ng habagat kapag nangyari na po yung tinatawag natin na rapid intensification o yung enhanced habagat. Kasama po sa mga maapektuhan po ng lalakas o mas pinalakas na habagat ng Super Typhoon Dolphin, lalo na by next week, ay ang area po ng Ilocos Region, kasama po ang Central Luzon, kasama rin ang Metro Manila, Calabarzon, ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, at Western Mindanao. Karaniwan, puro sa kanlurang bahagi po, no? Ang magiging epekto naman ng habagat po ganito. Wala naman po masyadong malakas na hangin na dinudulot ng habagat, pero mas maraming ulan ang binibigay niya sa mga direktang lugar na binanggit ko kanina. Kaya yung mga low-lying areas o mababang lugar sa mga binanggit ko, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Karaniwan po ang enhanced habagat, yan po ay nagbibigay ng mga pag-uulan na umaabot sa 100 to 200 mm ho na dami ng pag-uulan. At yun ay sapat na magpabaha para sa mga low-lying areas at mga mababang lugar po. Kaya naman, tignan natin itong bagyong Luis, no? Ito po para hindi kayo malito, no? Kasi naguguluhan daw sila, yung Super Typhoon Dolphin daw, bakit di? Ito naman po Luis. So international name kasi yung Dolphin. Itong bagyong Dolphin, pag nakapasok sa PAR, tatawagin naman po itong bagyong Maymay, kasunod po ng Luis. Ito po, no? Bakit ba hindi ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon? May mga kababayan tayo gusto maging typhoon o super typhoon daw para daw makaranas sila ng mga ulan kasi sobrang init. Kung mapapansin ho
ho ninyo, ito kasi pong Tropical Depression Luis, hindi nakikita na magiging typhoon o super typhoon dahil walang ibang weather system na magti-trigger dito para lumakas bilang super typhoon. Dahil bago ito malusaw, kapag nalusaw na ito, doon pa lang papasok po, doon pa lang lalapit po itong super typhoon Dolphin. Ang mangyayari, palalakasin lamang ng bagyong Dolphin, ng super typhoon Dolphin, itong habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Lagi kong pinapaalala sa inyo, and then sa forecast ng Pag-asa, ngayong month po ng August, August 2 na po, araw po ng linggo, ay inaasahan 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok at mabuo sa ating PAR. At ngayon ay nakakaisa na po tayo at eto nga po yung bagyong Luis. Kahapon pa po talaga ito naging tropical depression o mahinang bagyo, pero syempre hinintay natin official update po ng Pag-asa bago natin kinonsider na isang ganap na ito na low pressure area. Ito po, ang isang LPA po, kapag naging tropical depression, tinatawag din natin na category 1 po na bagyo. Category 1 po itong bagyong Luis. Nagtatagloy lamang ito ng hangin ng 39 to 68 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ang isang tropical depression, mahinang bagyo, ay magtataas po ng wind signal number 1 sa mga direct ng lugar na apektado, especially sa Bicol region, Mimaropa, Calabarzon, sa may Aurora, yung mga lugar ho na yan. Hindi naman automatically pag tinaas yung wind signal number 1, mararamdaman yung ulan. Meron kasi tayong tinatawag na warning lead time. Ang mahinang bagyo, tropical depression, meron pong warning lead time na 36 hours. So sa loob pa ng duration po ng 36 hours, mararamdaman ang epekto po ng bagyong Luis, o tropical depression Luis. Bukod ho dyan, ito pong tinatawag natin ng mga localized thunderstorms sa parte ng Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan na magpapaulan ho lalo sa hapon ho at sa gabi. Kaya kailangan mag-ingat at maging alerto tayo. Lagi po kayo magdadala ng payong jacket, kapote, panlaban ho ito sa mga biglaang pag-uulan. Dahil ngayon, ligtas po ang may alam at laging handa. Yan po muna ang ating latest update. Ito po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng linggo, August 2, 2026. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.